O ang lumabas dito na talaga mayroong pambubuli sa eskwela, meron din sa online kasi nga influencer itong anak niya. At the same time, meron ding mga past experiences na mention dito sa yaya. So ito yung mga masasabi natin 3 major experiences or karanasan ni Miss Eman. At hindi pa natin alam yung iba pa. Okay? So, posible, nung sa paaralan din, nung bata pa, hindi na natin alam. Tapos, nag-change culture yata kasi from Philippines to US, hindi rin natin alam kung anong nangyayari doon. Ang nakikita lang ng karamihan ay nasa online. Okay? Yung kasi, magkaiba kasi naman talaga yung naipapakita sa online tsaka yung totoong nangyayari. Okay? Meron din tayo nakita dyan sa Netflix na documentary. Nakalimutan ko yung title. Yung Gabby Petito. Yan yung isa sa magandang halimbawa natin dyan. Yung iba yung pinapakita sa social media, yet iba yung katotohanan. Okay? So again, yan yung basihan. So punta tayo dito sa ating PowerPoint ulit. Ito, general assessment natin mga ka-psychology. So, meron tayong dalawang assessment sa mental health. Ito na nga, unang-una, general assessment. Tapos, pangalawa, yung suicide assessment. Kailangan natin yan. So, pasensya na. Kailangan kong banggitin yung term. Okay, so again, so general assessment muna. So, ito, familiar yung mga psychology students ng terms na to. Okay, so sa general assessment, kailangan natin malaman yung 4Ds. Ano itong 4Ds? Ito, dysfunction, distress, deviance, and danger. So minsan nga ako, sa sarili ko, sinasabi ko sa mga estudyante ko dati nung ako'y nagtuturo pa, kahit yung tatlo lang muna, kahit hindi mo pa ito napapansin itong danger, automatic, again, i-consider mo na nandyan yung danger. Again, kahit hindi mo pa na-observe ha, okay? Yet, i-consider mo na nakatouch na yan sa tatlo. Kahit dysfunction lang, distress, deviance. Ano ito? So, of course, yung dysfunction, yung hindi na nagmamatch yung pag-iisip mo doon sa, yung hindi na tama yung mga desisyon mo at aksyon mo doon sa kinakailangan na or ini-expect na aksyon ng isang tao in relation doon sa situation. Okay, so kaya nga sinetawag na dysfunction. Di ba? So halimbawa, stress ka, kailangan mong sumagot sa tawag. Halimbawa, may isang manager ka, may isang customer na nagrereklamo. So bilang manager, kailangan mong sumagot doon sa panawagan ng mga tauhan mo kasi may isang customer na nagrereklamo. So ang tamang manager ay sasagot doon. Di ba? Or pupunta doon, kausapin yung customer, yet lalabas yung dysfunction kung bilang manager, ang ipapakita mo ay yung opposite. Umiiwas ka, hindi ka sumasagot, nagtatago ka, umiiyak ka. It could be like that. So nagkakaroon ng dysfunction. Okay? Distress. Yung yung dysfunction hindi mo magampanan yung dapat nagampanan mo. Yung distress, simple lang. Yung emotion hindi nagmamatch doon sa actual na situation. Okay? It could be exaggerated. So it could be like that. So deviance, okay? Double check ko, baka nagkakamali ako kasi careful tayo dito mga psychology ha. Okay? Yung distress, excessive nga. Yan nga yung sinasabi natin na excessive feelings. Sobra. Hindi nagmamatch. Okay? Tama pala. So deviance, I think naintindihan natin lahat ito. Ito yung mga unacceptable, no? Na mga behavior sa ating kultura na hindi, or ito yung mga hindi katanggap-tanggap na mga behavior sa kultura nito. Na halimbawa, dahil sa stress mo, hindi ka na naliligo araw-araw, hindi ka na nagtututbrush. So, nagkakaroon ngayon ng deviance
Kasi ang normal na Pilipino, of course, in-expect natin na araw-araw naliligo. So again, kung mayroon kayong kakilalang ganito, nang dahil sa stress, nang dahil sa trabaho, hindi na makapag-isip ng mabuti, medyo malayo na yung nararamdaman niya doon sa sitwasyon niya, hindi na naliligo, most likely present na itong tatlo. Okay, so 4Ds. Then again, ito danger. Both sa sarili niya at sa ibang tao. Okay, nagiging delikado siya. But again, sinasabi ko kanina, ito po ng tatlo, kahit itong tatlo lang muna ang mapapansin ninyo, wala itong pang-apat, okay lang, walang problema. Consider nyo na, automatic consider nyo na na-present itong danger na ito. So, anong gagawin natin sa general assessment? Of course, karamihan sa atin, hindi ito pwedeng gawin. Okay? O halimbawa, interview. Okay? Meron lang mga taong may kakayahan mag-conduct ng interview. Okay? So, dapat meron kayong pwedeng makontak. It could be psychologist, it could be doctor, it could be guidance counselors na pwedeng mag-conduct ng interview para malaman ito. Ma-identify itong tatlo or apat na ito, 4Ds, yung tinatawag natin. Then, pwede rin magkakaroon ng psychological evaluation or mga psychological test, yung tinatawag natin sa psychology. Ito, test, scale, surveys, so quizzes, measurements, instruments, ito. Unfortunately, hindi rin tayo lahat pwedeng gumawa nito kasi nga meron lang mga individual or mga profesyon na kailangan gumawa nito. Dito tayo sa pangatlo na pwede natin gawin. Ito, mental status exam or tinatawag namin sa psychology MSE. Pero of course, may proper way of doing nito. Okay? So, at the same time, marami pa ito pero konti lang in-identify ko dito. Okay? Ito, MSE or ito, tinatawag namin MSE, Mental Status Exam. So, kung saan tinitignan, ino-observe namin yung mental status ng individual. Paano? Ito, tinitignan namin yung appearance niya, behavior niya, yung orientation niya, memory, sensorium, yung feelings niya, pag-iisip at judgment niya. At again, marami pa ito. So, yun nga, yung iba, lalong-lalo na sa practice, mga psychologists, yung mga doktor, psychiatrists, mga counselors, meron silang checklist nito. Okay? So, halimbawa, appearance, tinitignan. Ano na bang nangyari sa yung appearance? Okay? Compared nung okay pa yung mental health mo, tapos compared mo ngayon, ano na nga ba yung status? Okay? Naliligo ka ba araw-araw? Nagtututbrush ka ba? Yung behavior mo, okay pa ba? Okay? Tama pa ba yung pag-iisip mo, yung orientation mo? Alam mo pa ba, aware ka pa ba na ito yung situation mo? Memory. Natatandaan mo pa ba yung mga major events in life mo? Sensoryo mo, senses mo, mayroon ka bang mga naririnig? Mayroon ka bang mga nakikita, hindi namin nakikita? O yung mga ganyan. Senses, may nararamdaman ka bang kakaiba? May naaamoy, again, senses po yan. Feelings or affect, feelings, thought, judgment, yan po ang ina-assess. Yan po ang general assessment. Okay? So, punta tayo dito again. Ito, kay Mr. Kim Atienza, ito, dinidescribe niya na tinitignan niya yung responses, yung sa social media ng kanyang anak na si Eman. Kinakausap niya, okay pa naman. Halimbawa, yung affect. Ang nakikita niya, okay daw. Yung thought, sumasagot naman. Okay din naman. Judgment, okay din naman. Diba? Kasi nga, nagbablog, kinakausap siya, tinatanong siya, tama naman yung sagot. Diba? Tapos, again, yung appearance, wala siyang na-mention, wala naging problema. So, basically, mukhang okay yung mental status niya. Ito yung most likely hindi yata nakita ni Kim Atienza dito, mga ka-psychology.